Welcome to my channel. So okay mga ka-wireman, welcome back again to my small YouTube channel. Ngayon guys, ang pag-usapan naman natin ay tungkol dito sa electric kettle. So mayroon tayong nabili na electric kettle sa magbubuti kanina. Nabili natin ng 150. 150 lang nabili natin mga ka-wireman. So ibig sabihin, may sira na to kaya binenta dun sa magbubuti. Ngayon guys, subukan natin na gawin itong kettle na to. So may pangalan siyang Scarlett, original pa mga ka-wireman ha. So subukan natin na i-repair. So ang unang gagawin natin ay ito, lalagyan natin ng tubig para masigurado tayo na iinit siya para hindi delikado. So lalagyan natin ng tubig na ganyan. Ayun, ang susunod na gagawin natin ay siyempre tatakpan natin ito switch nya. Pag 0 naka-off yan, pag 1 naka-on. So saksak natin ha, lagay natin sa on, ikutin natin yan. So ayaw umilaw yung indicator nya, so walang hissing yan. Kailangan may tunog yan pag gumagana to, maski patay yung ating indicator. So patayin muna natin. Ang unang gagawin natin ay testingin natin tong cord na to bago natin buksan to. So meron tayong may wagang tester, smart tester. So ayan, tunog lang yung gagawin natin o kaya yung ano niya, automatic yan mga ka-wireman pag makikita mo yung ohms nya. So ayan, o saksak natin ha, para makita nyo may power to. Lalagay mo lang dyan sa no contact, pindutin mo lang yan. Yan, tutunog yan. Ibig sabihin, may power na dumadaloy, may kuryente na dumadaloy dito sa ating female socket. Ito yung base nya, female socket. So tanggalin muna natin. Ito, makikita nyo yung meron siyang dalawang dyan, dalawang naka-offset dito. Nakalagay yung ating base din ng ating electric kettle dyan. Pag pinatong mo dyan, yun, magkakadikit yung dalawa na yan, yung sa line 1 saka line 2. Ito yung supply natin. Kung gagawin natin, testingin natin muna ito. Gagamit din tayo ng tester. So ganyan lang natin, tikit lang natin na ganyan. So ganyan na lang, hanapin lang natin yung kalinyan nya. Tikit natin maigi. Ayan may reading siya mga ka-wireman ha. Yan, may reading. Yan. So okay yung isa. Ito naman sa isa. So meron din. So ibig sabihin itong female socket nito ay good to, good. O kaya dito naman tayo mag-concentrate. So gagawin natin, tatanggalin natin yung tubig muna. Tatapon natin yung tubig. So ilagay natin dito. So ayan. Ang gagawin natin ay siyempre bubuksan natin to, tanggalin natin to para ma-check natin lahat. Ito, inaangat lang naman to. Tanggalin na natin lahat hanggang dito para ma-check natin. Kung bago ka lang sa akin channel mga ka-wireman, pakipindot na rin yung subscribe button para
dumami naman tayo. Kung may ka sa mga ganitong video, para may matutunan tayo. Anyway, nag-upload din ako ng mga ganitong video. Pero bihira lang. Pero kasi nasa maintenance ako mga kawerman. Building maintenance tayo. Kaya repair ng aircon, mga ganon. So yan. So karamihan kasi ng switch dito, nakatulad to. Pag tinanggal mo to, ganyan lang. Oh, nakaipit lang siya. Oh. Karamihan dito nasisira eh. So kung mapapansin nyo, may mga kalakalawang na siya. Isang kumakalawang to. So tanggalin muna natin. Pagtyagan nyo lang panoorin mga kawerman. So shout out sa atin lahat at maraming salamat din yung mga nag-subscribe sa akin channel. So ganyan muna natin, buksan muna natin to. So kung mapasin nyo, ito yung pinaka-base nya. Ano rin yan, thermostat. Thermostat, male socket. Ito female, ito male socket. Kasi ito nakausli yung ano, nasa gitna yung pinaka-ground nya. So ayan, ganyan oh. So meron tayo dito, mga equipment dito, mga accessories nya. Ito yung ano natin, thermostat. Thermostat din dito mga kawan, yung pinaka-sensor nya. So ito naman nakapalibot na dito, yung parang aluminum na to. Ito yung element nya. Element. Pag uminit na itong element na to, maseses nitong ano na to, yung thermostat. Kusang babato niya dito sa pag mainit na, mabato niya dito mag-o-off tong switch na to. Yung thermostat switch na to. So, simple lang naman yung wiring niya, oh, nakaparallel lang naman siya. So, testingin natin yung mga component niya. So, gagamit ulit tayo ng tester. Continuity lang. Dito sa element niya, tingnan natin yung element niya, kung ilan ohms. So, yan oh. Kita nyo, may ano siya. So, ilan ohms yan? Nasa 28, 30. Ngayon naman, dito naman natin yung linyada ng ating socket. Thermostat socket yan. Tingnan natin yung linyada niya kung okay pa. So, yan. Yung nasa gitna, ito. Okay naman siya. Ito naman yung isa. So, okay naman siya. So, yung wirings natin dito sa switch, tanggalin natin. Tingnan natin kasi yung wirings kung may putol. So, yan. Lagay natin yan. So, good. Walang putol yung wire natin. Sa kabila. Sundot. Ayan, ipalo siya. Ayan. Okay naman siya. Ito yung ilaw natin, nakaparallel din dito sa, nakabit dito sa ating element. Tingnan natin kung okay naman siya. Kung okay rin. So, okay rin yung pilot light natin. So, wala tayong diferensya dito ha. Yung goals ng ating wirings, pati yung ating socket. So, dito naman tayo mag-concentrate. Ito yung pinaka thermostat switch nya. As usual, gagamit din tayo ng tester. Testing lang natin.
So, ganyan natin. Ibig sabihin, pag nakaganyan, nakadikit yung kanyang metal. Yung metal na yan, no? Kasi pag ninitan to, ano to, mag-open to. Testingin natin. So, walang contact. So, ayan, no? Walang contact, mga ka-wireman, ha? Ibig sabihin, ito yung sira. Anyway, pwede mo lang gawin to. Tatanggalin mo yan, kaya lang, kung meron ka naman na reserba, bili ka na lang. Mura lang to, mga ka-wireman. Nasa 35. So, titingin tayo kung meron. Meron tayong mga, ano nito, ito. So, ito. Bago naman to, kasi nagpalitaw din ako ng isa. Yung ginawa ko rin. So, ganyan, testingin natin. So, naka-switch na siya. So, yan. Off natin. So, yan. Ito, ibig sabihin nito, ito yung bago natin, at itong isa, ito yung sira. Ibig sabihin, ang sira lang ng ating electric kettle ay ito. So mamaya ilalagay na natin dito, mga ka-wireman, ha. So ang paglagay lang naman dito, ganyan lang din. Ano. Ito meron siyang cut off natin yung switch, yung wire. So ilagay lang natin na ganyan. So, yan. Lalagay na natin dito, mga kuyanan. Patayin ko muna para mag-assemble na natin. Para masubukan natin. Lalagay natin to. Tanggal para maluwag na. Lagyan natin na ganyan. So, yan. Okay na siya. So, ulit natin. Kailangan pag bumili ka ng ganito, pareho sila, mga ka-wireman, ha. Meron kasi iba na ibang klase. Lagyan natin ulit yung tornilyo. So, lagyan natin ulit. So, okay na siya. Ito na lagyan natin.
Okay, subukan natin uli. Haluin natin ang tubig. Sana gumana. Para may pangkape na tayo. Ayan. Subok. Ayun. Milaw na siya. Success mga ka-wireman, oh. Milaw na siya. Tignan natin kung iinit siya. So ayan. Maririnig mo na yung usok. Ayun, usok na mga ka-wireman, oh. So ito lang pala sira niyan mga ka-wireman, no? So ganun lang ang pag-prepare ng ating electric kettle, oh. Ito lang yung pinalitan natin, yung switch niya, thermostat switch. Maraming salamat at God bless ating lahat. Bye bye.